Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Dare to Us. Pahayag ito ni Congressman Bong Sontay. Sabi niya, maraming mga kongresista nakakausap ko na ayaw sumuporta sa second impeachment ni BP Sara. Kaya lang natatakot sila. Bakit natatakot? Pakinggan natin ang rason. Pero ang problema dito, yung mga kongresista naman na sabihin natin na hindi pabor para sa kanila dahil yung mga constituents na sinabi mo kanina, medical, free education, lahat-lahat, support, benefits, maaapektuhan. Hindi nagagalaw yan para sa mga nasasakupan ho ninyo, halimbawa. Well, totoo. In fact, ako dahil even before, pagka pumapasok ako sa Kongreso, madami akong mga kasamahan sa Kongreso nakakausap, and a lot of them are not in favor of this impeachment, in the second impeachment. Dahil ang concern nila, alam mo, sa dinami-dami ng kontrobersya na bumabalot ngayon sa Kongreso, hindi na kailangan dagdagan ng isa pang issue na kagaya nitong second impeachment proceeding. Ngayon, madami sa kanila ang ayaw nga sumuporta dito sa impeachment, pero pag nakakausap ko sila, natatakot rin silang mag-voice out ng kanilang stand na ayaw dahil natatakot sila maapektuhan yung pondo nila at mga proyektong maaaring ibaba sa kanilang kadistrito. Pero ang problema dito, yung mga kongresista. Yan. Yan ang masakit na katotohanan. Ay na panood akong video ng Billionaire News Channel. Yung sinasabi nila is, according to their sources, gumagalaw na ang leadership ng Kamara. Tinatawagan ang mga kongresista na winawarningan ba? Nasa inyo, pag sumuporta kayo sa impeachment, no problem, dadagdagan pa ang release sa inyong distrito. Pag ayaw nyo namang sumuporta, kontrahin niyo, bahala kayo. Wala kayo. Kaya nag-post tuloy si Congressman Pulong Duterte na hindi nyo naman pera yan, bakit nyo i-hostage ang mga taong bayan? Kasi example, si Congressman Bong Sontay sa kanyang distrito sa Quezon City. Nakikita ko ayaw niyang sumuporta yan. Ang boto niyan is no. So hindi siya marireleasan ng pundo. So sinong naging biktima? Hindi si Congressman Sontay. Ang biktima yung mga constituents niya. So ganyan na itong administrasyong ito. As if na kanila, pera nila yung pera ng taong bayan yan. Hindi naman pera ng mga leadership sa Kongreso. Once na na-approve na saga, ibigay. Kaya lang, yan na ang marumi sa politika ngayon. Itong impeachment talaga is a political process. Walang ebidensya yan. Tingnan nga lang natin yung proceeding sa katatapos lang na proceeding sa COJ. Kita mo, halos wala silang ebidensya. Yung grave threat na binabato nila kay BP Sara, inamin nila na case build up pa lang sila ngayon. Case build up. Tinutukoy pa sino yung assassin. Ay, nako. Sige na lang. Basta, mga kapwa ko DDS, tanggapin na natin yan. Katotohanan sa Kamara, panalo ang impeachment. Ibig sabihin, matutuloy. Kaya lang, ang tunay na laban ay doon sa impeachment court. So,
tingnan natin, ang galing ng mga galit kay BP Sara. Kung kaya ba nilang maimpluwensyahan, kaya ba nilang diktahan, kaya nilang masuhulan ang mga senator judges. Katulad nung kay late CG Corona, ang nangyari is binuhusan nila ng pundo ang mga senator judges. Tumanggap ng milyones. Kaya nakonvict si late Chief Justice Corona. So ito, nakikita ko lang ito ha, opinion ko lang. Pagdating na sa Senado, pag umabot na sa botohan, yan na naman. Money talks. Kailang may tiwala ako na mas marami sa mga senador natin ang matitino. Both majority senators and minority black senators. Nabibilang mo, mga political analyst, nakikita nila eh. Kung si si Mr. Lito Banayo, lang muna, sa magaling na political strategist. 4 lang ang nakita niyang siguradong conviction ang boto nila. Yung magkumpare, Tito Soto and Ping Lacson, Ontiveros, and Pangilinan, yan ang mga siguradong mubotar ng conviction. Yung iba, sabi niya, abstention. At ang nakikita niya, 16 senators ang posibleng mag-acquit kay BP Sara. Sobrang dami naman yung 16. Siyam lang. Pwede na yung siyam lang. Kawawa naman sila. Sabihin na lang natin yung iba, ma-impluwensyahan ng mga powers that be. So yung siyam, hindi nila kayang impluwensyahan niya. Makipagpustahan ako. Kaya itong impeachment trial na ito, hindi pa nagsisimula, tapos na ang boxing. Alam ko na kung sino ang panalo. BP Sara all the way. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. Nahuman So nahuman na gyud ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya. Human na gyud og atop, so nindot na dili na gyud tuluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad. Og dako kay ang pasalamat. Unta nga daghang pang matabangan ni Sir ni Ginoo nasama ka nako. Oo Lola. Salamat kay Nuho. Matusab sa nang sponsor ni ini. Tabangan ako sa Ginoo labira ka Sir. Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatan-aw o sa
Labaw po sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.